simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Mas maraming Pilipino ang may pagnanais na ipagbawal na ang political dynasty o mga magkakapamilyang umahawak ng kapangyarihan sa gobyerno, maging ang pagpasa ng panukalang batas na magbibigay ng ngipin o mas malawak na kapangyarihan sa komisyon na nag-iimbestiga laban sa korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura ay sinang-ayunan rin ng mayorya ng mga Pinoy. Batay sa bagong survey ng Pulse Asia, the small majority o nasa 54% ng mga Pilipino ang nagsasabing dapat agad na maipasa ng Kongreso ang anti-political dynasty bill. 18% naman ng respondents ang hindi sang-ayon sa 27% ang hindi pa makapagdesisyon. Mahigit kalahati naman sa mga respondents ang nagsabing dapat na rin bigyan ng ngipin o dagdag na kapangyarihan ng komisyon na nag-iimbestiga sa katiwalian sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan. 52% ang nagsabing dapat na pasa ang panukalang magtatag ng mas makapangyarihang Independent Commission Against Infrastructure Corruption. 15% ang hindi sang-ayon at 33% ang wala pang desisyon. Isinagawa ang survey ng Pulse Asia mula December 12 hanggang 15, 2025 sa 1,200 respondents. Hataw Balita ngayon! Nangangamba si Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian na may reenact ang budget kung mananatili ang parehong schedule sa pagpapasa ng panukalang pambansang pondo. Ito'y matapos sa mining na antalang ratifikasyon ng bicameral report para sa 2026 General Appropriations Bill na karaniwang nararatipika sa ikalawang linggo ng Disyembre. Ngunit ngayon ay Disyembre 29 lamang na isagawa. Plano ni Gatchalian na simulan agad ang pagbusisi ng susunod na national budget pagkatapos ng SONA ng Pangulo at kung maaari isagawa ito kasabay ng House of Representatives, hindi gaya ng nakagawiang nauuna ang Kamara sa pagtalakay ng National Expenditure Program o NEP. Iniisip ko kung kaya, once na nasubmit yung NEP, umpisa na kagad ng budget briefing. Ang nangyayari lang kasi pag submit ng NEP, wala pang detalye yung NEP. For example, wala pang utilization, wala pang yung detalye ng mga programa. So it takes another 1 to 1.5 months bago makuha namin detalye. So we need to talk to DBM na pag-submit ng NEP, kompleto na pati utilization para diretso na yung hearing. Kasi yung pag-submit ng NEP, almost 2 months rin bago budget briefing kami dito. Hataw Balita ngayon! Sa ratifikasyon ng BICAM report ng Senado kahapon, 5 senador ang bumoto ng yes, ngunit may reserbasyon. Kabilang dito sa Senators Fantelo Lacson, JV Ejercito, Loren Ligarda, Risa Hontiveros at Francis Pangilinan. Iginit ni Senator Ejercito na dapat ituon ang pondo sa mga ospital at PhilHealth sa halip na palakihin ang MAIFEF. Habang nagpahayag naman ng pag-aalinlangan si Senator Ligarda sa implementasyon ng mga programa sa kalusugan. Samantala sina Minority Senators Rodante Marcoleta at Robin Padilla naman ay bumoto ng no sa ratification ng 2026 budget dahil sa mga programa ng ayuda. Siguro dapat i-phase out habang naayos na ang Universal Healthcare Law, gumaganda ang benepisyo ng PhilHealth, dapat dahan-dahan na sigurong i-phase out na ang MAIFIP. Kumbaga po, ang MAIFIP ay ang exemption and not the rule. Ang focus po dapat ay hindi ang pagpapalaki ng pondo ng MAIFIP, kundi ang direktang paglagak ng pera sa mga ospital at PhilHealth. Kung ang nais po natin ay ang lubusang pagsasaayos ng ating healthcare system, dapat po nating ituring ng MAIFIP ay bilang first aid lamang. I voted in favor of the Bicameral Conference Committee report subject to certain reservations. My reservations arise from the national government's continued failure to remit PhilHealth's actual legally mandated sin tax revenues from year 2023 onwards
and statutory shares from PCSO and PAGCOR since 2019, undermining the Universal Healthcare Act, principally authored by our dear colleague Senator J.V. Ejercito and supported by all of us here, and delaying the transition to an institutionally guaranteed zero out-of-pocket care framework in public health utilities and facilities. AIX, maifif, tupad. Samut-sari na ang naimbentong dagdag na listahan ng mga ayuda. Iba't ibang termino rin ang nagagamit. Ngunit patuloy lamang itong naabuso at nagagamit pang politika. At hindi ito haka-haka lamang, Mr. President. Ang Commission on Audit na mismo ang nagsabi, Hataw Balita ngayon. Wala pang isang minuto na ratipikahan ng House of Representatives ang 2026 General Appropriations Bill. Ito ay sa kabila ng ilang mambabatas na nagnanais magpaliwanag ng kanilang boto. Ikinadismaya nina Representative Laila de Lima at Representative Sara Elago ang kawalan ng pagkakataon at transparency sa proseso. Ayon naman kay Representative Antonio Tino, nananatiling kapos ang pondo para sa edukasyon, kalusugan at pabahay. Samantala, bumoto ng no si Representative Edgar Erice dahil sa pagkakaroon pa rin ng unprogrammed appropriations sa 2026 budget. Session resumed. Majority Leader. Madam Speaker, we are in receipt of the Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill number 4058, the fiscal year 2026 General Appropriations Bill. I move that we ratify the said Conference Committee report. All those in favor of the Conference Committee report say aye. Aye. All those against say nay. Mr. Speaker. The ayes have it. The said Conference Committee report is ratified. Actually po yung ratification naman po talaga by procedure, viva voce voting naman po talaga yun. So it actually usually just takes that quickly kasi it's ayes and nays lang naman po talaga. Pag viva voce po, usually hindi na ina-explain yung vote. But for viva voce, generally po, it's you don't usually po, it's really just that. It's you call for a vote and then ayes and nays and then nag-rule. Yes, may ganun lang ang boto, aye, and then nay votes. Pero there's no prohibition on the manifestation or for any one of those who register for no votes to explain for the record the no votes. Binigyan nga tayo relatively mas maaga ng budget ng report at kopya ng nangyari sa BICAM. Ngunit hindi naman tayo pinagsalita. Very telling ito dun sa buong process ng budget ngayon. Bagamat may mga pagbabago pero wala namang tunay na transparency. No, ito naman yung isa pang red flag. Tulad ng sinabi ko kanina, yes, binawasan yung tinatawag nating pork sa DPWH budget pero nilipat lang to sa iba. Ang isang malaking pinaglipatan ay yung subsidies to LGUs. No, sa iba't ibang forma yan. Meron sa Calamity Fund, meron direct subsidies to LGUs, tawag Financial Assistance to Local Government Units. Kung titignan nyo, pork pa rin yan dahil gagamitin yan para sa infrastructure, ibig sabihin kalsada, tulay, building, o di kaya ayuda. No? So, nandiyan pa rin ang pork, nilagay lang sa ibang lugar at idadaan sa ibang ruta. I will question this with the Supreme Court para magkaalaman na. Ang tigas ng ulo natin Kung hindi ibibito ni Presidente yung unprogrammed funds at aaprobahan niya ito, idadali natin sa Korte Suprema. Ang titigas ng ulo ng Kongreso at ng Ehekutibo. Maliwanag naman yung desisyon mismo ng isang maestrado sa Korte Suprema, si Justice Hernando. Sinabi niya na any form of unprogrammed funds is unconstitutional. Hataw Balita ngayon.
At tapos, ang agad na ratifikasyon ng 2026 General Appropriations Bill. Maring pinabulaanan ni House Committee on Appropriations Chairperson Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing ang panibagong aligasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa pahayag ni Representative Leviste, may 2 million pesos na bonus umanong matatanggap ang mga kongresista. Ayon kay Congresswoman Swansing, hindi kailanman nag-impluwensya o nagbigay ng suhol ang liderato ng Kamara. Sinagot din ni Swansing ang iba pang aligasyon ni Congressman Leviste gaya ng umano'y secret 18.58 billion pesos maintenance and other operating expenses o MOOE budget ng Kamara at ang hiwalay na pondo para umano sa holiday activities sa mga distrito. Giit ng House Appropriations Share na ang MOE ng House ay para sa operasyon ng institusyon at hindi para sa pakinabang ng mga mambabatas. I vehemently deny that. I don't want to speak ill of anyone, especially my colleagues in the House, but that is there is no truth to that at all. Hataw Balita ngayon. Samantala, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na hawak na nila ang Central Processing Unit o CPU ng computer na pagmamayari ng yumaong si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon sa tagapagsalita ng Ombudsman na si Assistant Ombudsman Miko Clabano, magsasagawa sila ng digital forensic examination sa nasabing CPU kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan. Tiniyak naman ng Ombudsman na magiging transparent ang prosesong ito upang malaman kung may naganap na anomalya o maling paggamit ng pondo ng bayan. At present, the Central Processing Unit, or the CPU, is now secured, sealed, and under the custody of the Office of the Ombudsman. And the office considers this a critical development as it allows the investigation to proceed on the basis of an original digital piece of evidence. Hataw Balita ngayon. Isinasantabi ng Philippine National Police ang posibilidad na may tumulak o kusang tumalon sa bangin sa Cannon Road ang dating Department of Public Works and Highways Undersecretary na si Maria Catalina Cabral. Batay ito sa opisyal na resulta ng investigasyon ng Forensic Group, kabilang ang mga technical analysis at documented evidence mula sa 6 na medico-legal divisions. Ayon sa PNP, may malaking bato na matatagpuan humigit kumulang 1 metro mula sa lugar kung saan bumagsak ang katawan ng biktima. Kung may tumulak o kung tumalon si Cabral, posibleng doon bumagsak ang kanyang katawan. Batay sa resulta ng otopsiya, blunt traumatic injury sa ulo, katawan, kaliwang kamay at lower extremities na dulot ng pagkahulog mula sa mataas na lugar ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. At it reflects with the abrasions na nakita sa kamay at saka sa likod, na may sinabitan pa siya ng konti bago siya tuloy-tuloy na nahulog doon sa ravine. Kung titingnan niyo po, ito po ay napakalaking bato po nito. It's around from the ravine, from the base of the ravine, it's around 3 meters dito, 1 meter doon. So kung itinulak, sasampa talaga siya dyan. Hataw Balita ngayon. Muling nagpapaalala ang Philippine Animal Welfare Society o PAO sa publiko na iwasan ang paggamit ng paputok lalo na kung may alagang hayop ngayong papalapit na ang pagpapalit ng taon na. Pangunahing banta sa mga alagang hayop ang malalakas na putok, kumikislap na ilaw, toxic effects at long-term trauma. Ilan sa mga palatandaan na dapat mapansin kapag stress na ang mga alaga ay ang matinding panginginig, labis na paglalaway, pagkabalisa o hindi mapakali at paglipat-lipat sa lugar, pagtatago at pagkawala ng gana sa pagkain kahit inumin. Ayon pa kay Attorney Ana Cabrera, Executive Director ng PAOS, hindi lamang alagang aso o pusa ang apektado ng paputok, kundi maging ang iba pang mga hayop.
Lahat, across the board, from dogs, cats na sensitive ang hearing, tapos yung mga birds, hindi pa natin kinakount yung mga ruminants like yung goats and cows. Ang sabi ng vet namin kahapon, yung mga palara ng paputok na nag-spread sa bukid, yun daw yung nakakain ng mga goats and mga cows. And marami din dinadala sa kanila kasi nga naka-ingest ng toxic waste from mga firecrackers na pinaputok. Ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may hawak din siya ang files na kapareho na maisiniwalat ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon sa alkalde, binigyan niya mismo ng kopya nito si DPWH Secretary Vince Dizon at ang iba pa ang mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Si Grace Doctolero, humahataw. Kaparehong files na maisiniwalat ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang hawak din umano ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nakuha niya ang maito noong nagsisilbi pa siyang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. At natanong niya tungkol dito si dating DPWH Yusek Catalina Cabral noong una itong humarap sa komisyon. Hindi ko alam sa kanya. Hindi ko alam sa kanya kung saan niya nakuha. Pero looking at the numbers na pinapakita niya, I have the same files. Siguro mga 2nd or 3rd week of September ko nakuha yon sa akin. At inilabas ko yan sa ICI during the interview with first time na interview ni Yusek Cabral. At nataranta siya noon. Nakita niya bakit meron ako noon. Nataranta siya. Kita ko kagad Nataranta siya Tapos nung pinapa-explain ko sa kanya yung mga numbers doon, nanginig siya bigla siyang inubo, humingi ng tubig, tapos habang umiinom ng tubig, nanginginig siya. Tapos hirap na hirap siyang explain, nagpapalusot siya pero alam ko familiar siya doon sa ako na yun sa file na yun. Sinabi rin ng alkalde na binigyan niya ng kopya nito si DPWH Secretary Vince Dizon. Ako nagbigay sa kanya kasi nung binigay siya hindi niya alam Pinakita ko muna sa kanya Pati mga iba't ibang mga commissioners binigyan ko rin sila ng mga files. Naniniwala si Mayor Magalong na malaki ang maaaring maitulong ng binansagang Cabral files sa investigasyon sa katiwalian sa DPWH. Oo, malaking bagay yung file na yun kasi doon mo makikita bakit nagkaroon ng malalaking pondo yung mga distrito ng engineering ng DPWH. Iba't ibang distrito niya. When in fact, yung kanilang absorptive capacity, napakaliit lang naman. Bakit 2.5 at magiging 20.9 billion, katulad sa Mindoro? Hindi lang yan, marami pa yan sa iba, sa Metro Manila, sa Regions 1, Regions 2, Regions, halos lahat ng nakinabang makikita mo talaga doon glaring yung mga pagtaas nun. At imposibleng hindi alam ng mga bambabatas yun. Napaka-imposible na hindi alam. Unang isiniwalat ni Congressman Leviste ang tungkol sa file na ibinigay anya sa kanya ni Yusek Cabral sa tulong ni Secretary Dizon. Ngunit sa isang panayam, itinanggi ng kalihim na authenticated niya ang naturang files dahil hindi pa niya anya ito nakikita. Sa kasalukuyan, nasa pag-iingat na ng Ombudsman ang computer kung saan pinaniniwalaang nakasave ang controversial files ng yumaong si Yusek Cabral para sa digital forensic examination. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Kumbinsido si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na walang foul play sa pagkamatay ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Ito ay batay sa kanyang perspektibo bilang dating hepe ng pambansang pulisya at bilang investigadora. Isang bagay anya ang kanyang tiyak na nalalaman. Ang Cannon Road ay isa sa mga malalaking proyekto na hawak ni Cabral. Nagbabalik si Grace Doctolero. Nanindigan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na walang indikasyon ng krimen sa pagkasawi ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Wala rin aniyang dapat pagdudahan sa pagkakakilanlan ng natagpuang labi sa bangin sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet.
personally, I'm convinced na talagang walang foul play. At kung yung pinagdududahan naman kung talagang si Miss Cabral nga talaga yon, wala rin akong kaduda-duda na talagang si Yusek Cabral yon. Ayon sa alkalde, may mga senyales sa nangyari na hindi na dapat bigyan pa ng ibang kulay o gawin pang dahilan ng mga espekulasyon. Definitely, meron siyang all indicators ang nagpapatunay na may plano siya. Tulad nung pag-recover ng 13-inch knife doon sa loob ng bag niya na was subject of a search warrant. Anong ginagawa ng 13-inch knife, kutsilyo doon sa loob ng bag? Yung knife na yun, hindi naman parte yun ng mga utensils ng hotel. Di ba? Tapos may mga depression drugs siya or anti-depression drugs. Hindi matiyak ng alkalde kung anong kaugnayan ng Cannon Road sa ginawa ni Cabral. Subalit ang Cannon Road Rock Netting Project ay isa sa malalaking proyekto ng DPWH sa probinsya na may personal na kaalaman si Cabral. Alam mo, sa Cannon Road, 19 billion pesos ang ginawang rock netting projects dyan. Maanomalyang rock netting projects dyan sa Cannon Road. Hindi ko lang alam kung may relationship ito dun sa kwan o related ito sa pagpaplano niyang pagpapakamatay dun. Ayon kay Mayor Magalong, may contractor din umano na umamin sa kanya na malaking bahagi ng proyekto ay hindi pasok sa tamang kalidad at lahat ng materyales, iisa lang ang supplier. Sabi nga mismo ng contractor dyan sa akin, sabi niya, sir, ako, sasabihin ko sir sa'yo, 90% dyan, substandard. Siya na mismo umamin sa akin, ha? Eh, sir, isa lang ang supplier niyan, ng mga materyales dyan, sabi niya. Dagdag pa ni Magalong bilang dating planning officer ng proyekto, tiyak aniya na alam ni Yusek Cabral ang galaw ng pondo at ang mga detalye ng plano para sa nasabing rock netting project. Ngunit paglilinaw ng alkalde, hindi niya direktang iniuugnay ang Cannon Road issue sa pagkamatay ni Yusek Cabral. Hindi ko lang alam kung is it related to the anomaly dyan sa Cannon Road. Hindi ko rin alam. But definitely ako, kung tatanungin ako, alam niya kung ano yung mga kalokohan dyan sa Cannon Road because she was the planning officer. And she's very much aware do sa budget na inubos dyan sa loob ng Cannon Road. Sa huli, mahalaga pa rin aniya na matapos ng mga otoridad ang kanilang investigasyon. Hayaan na rin aniya ang mga kinaukulang ahensya na mag-imbestiga sa mga anomalya ng proyekto. Grace Doctolero, humahataw sa Balita Ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Noel Poliarco mula sa Alberta, Canada. Yes, magandang araw sa iyo, amigo Sherwin, at ganoon din kay Ani at sa ating mga kasangbahay. Ipinatupad na ng United States simula noong December 26, 2025 ang isang bagong regulasyon na nag-uutos na kunan ng litrato ang lahat ng non-US travelers na papasok o lalabas ng bansa sa mga land border, kabilang ang mga Canadian. Ito ang humahataw na balita ni Erica Luzong. Lahat ng mga pumapasok sa mainland USA ay kailangang makuhaan muna ng litrato bago makapasok sa bansa. Ito ay nakapaloob sa bagong regulasyon na nag-uutos na makuhaan muna ng litrato ang mga non-US citizens na papasok o lalabas ng border ng bansa sa pamamagitan ng land travel. Sa ilalim ng bagong patakaran, tinanggal na ang mga dating exemption kabilang ang mga diplomat at karamihan ng mga Canadian visitors na dati kinakailangan lamang na magbigay ng biographic information kapag bumabalik sa Canada sa pamamagitan ng sasakyan. Ayon sa Department of Homeland Security at U.S. Customs and Border Protection, bahagi ito ng mas malawak na biometric entry at exit program na layong palakasin ang national security at pabilisin ang identity verification sa Canada at Mexico borders. Pinahihintulutan ng regulasyon ang pagkolekta ng facial biometrics sa lahat ng airports, landports, seaports at iba pang authorized points of departure.
Hindi naman sakop ng bagong regulasyon ang mga US citizen na may opsyong sumali o mag-opt out at dumaan sa manual passport inspection. Erika Luzong, humahataw sa balita ngayon. Tinanggi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang paratang ng Russia na inatake nila ang residence ni Russian President Vladimir Putin. Tinawag ni Zelensky na isang typical Russian lies ang naging pahayag ng Russia. Ayon sa Russia, gumamit ng nasa 91 na mga long-range unmanned aerial vehicles o UAVs ang Ukraine papunta sa Novgorod kung saan naroroon ang residence ni Putin. Lahat umano ng mga ito ay na-intercept at nawasak ng air defense system ng Russia. Sa gitna ito ng pagsusulong ng Estados Unidos ng peace talks sa dalawang bansa upang tuluyang wakasan ang gyera na nagsimula pa noong 2022. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni Iranian President Masoud Pezeshkian na nasa isang full-scale war ang bansa laban sa United States, Israel at Europe. Tinawag niya ang diplomatikong kalagayan ng Iran bilang komplikado at mahirap. Ito ang humahataw na balita ni Klein Sinka. Mas malala at mas masalimot ang kasalukuyang laban ng Iran kontra sa Amerika, Israel at Europa kung ikukumpara sa Iran-Iraq War noong 1980s. Ayon kay Iranian President Masoud Pezeshkian, ito ay dahil sa pinagsasabay ng tatlong bansa, ang sanctions, military pressure at diplomatic isolation sa Iran. Ginawa ng Iranian leader ang pahayag matapos ang 12 araw na kontrahan noong Hunyo kung saan pinagkaisahan ng US at Israel ang pag-atake sa Iran. Ikinamatay ito ng humigit kumulang 1,100 Iranians at tumarget sa mga nuclear facility, air defense systems at IRGC sites ng bansa. Nasa 28 naman ang nasawi sa Israel sa ganting atake ng Iran. Samantala, makikipagpulong si Netanyahu kay US President Donald Trump sa Mar-a-Lago kung saan kabilang sa agenda ang Iran. Kasabay nito, kinakaharap naman ni Pezeshkian sa loob ng bansa ang lumalalang krisis sa ekonomiya, pagbagsak ng riyal at mga protesta. Naninindigan ng Iranian leader na nananatiling matatag at may kakayahan ng Iran na ipagtanggol ang sariling interes. Klein Sinka, humahataw sa balita ngayon. Nagsagawa ng military drill ang China sa silangang bahagi ng Taiwan Strait ayon sa Chinese military. Tinawag ito ng China na Justice Mission 2025 na umano'y isang babala sa mga nagtatangka na ilayo ang Taiwan sa China bilang motherland nito. Kabilang sa isinagawang military drill ang Chinese Army, Navy, Air at Rocket Troops. Sa gitna ito ng panghihimasok ng Estados Unidos kung saan inaprubahan nito ang nasa 11 billion pesos na weapon package na ibibenta sa Taiwan. Hataw Balita ngayon. Isa ang nasawi habang 5 ang sugatan matapos mahulog sa bangi ng isang Mitsubishi Montero sa Bontoc, Mainit Provincial Road, Sitio Arate, Barangay Ginaang, Bontoc Mountain Province, gabi ng Disyembre 28. Kinilalang nasawi na si Cherilina Geston Dalilis, 53 anyos, ang driver ng sasakyan na idineklarang dead on the spot dahil sa matinding pinsala sa ulo. Agad rumesponde ang mga pulis, bumbero, emergency response team at mga voluntaryo sa lugar ng insidente. Agad namang naisalba at dinala sa Bontoc General Hospital at La Trinidad Benguet ang mga nasugatan sa insidente para sa karagdagang gamutan. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente. Hataw Balita ngayon. Isang tourist bus naman na may sakay na youth leaders mula Quezon City ang tumaob kahapon ng tanghali sa Marilaki Road, Barangay Magsaysayan, Infante Quezon. Ayon sa otoridad, may mga nasugatan. Agad namang rumesponde ang MD, RRMO at pulis para bigyan ng paunang lunas at
dalhin sa ospital ang mga biktima. Pinapayuhan ng mga motorista na mag-ingat at asahan ang mabagal na trapiko sa lugar dahil sa clearing operations at presensya ng emergency vehicles. Hataw Balita ngayon. 2 araw bago ang pagpapalit ng taon, nagsimula ng tumaas ang presyo ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan. Pinapayuhan naman ng Bulacan Public Health Office at Bureau of Fire Protection ang publiko na mag-ingat sa paggamit ng paputok kasunod ng naitalang 15 firecracker-related injuries sa lalawigan. Si Nestor Torres humahataw. Mas tumindi pa ang pagdagsa ng bumibili ng paputok at pailaw sa Bukawi, Bulacan. Ayon sa mga dealer, lalo na sa huling 2 araw bago magbagong taon, inaasahan nilang darami pa ang mga mamimili mula sa iba't ibang probinsya. Kabilang dito si Mang T. Manalo mula sa San Pablo, Laguna at si Sara Sanchez mula sa Pasay na bumiyahe kasama ang pamilya para bumili ng murang paputok. Pero nabigo sila dahil tumaas ang presyo kumpara sa nakaraang araw. Medyo mataas. O siyempre, pipili ka na yung quality na mura pa. Paputok. Ingat lang sa pagkikerry ng fireworks. Family kasi namin, we make sure na yung kids nanonood lang. So dapat yun yung ipairalin sa mga bawat pamilya na huwag paglaruin yung bata at saka may safety precaution na dapat may mga pang-light sila na mas mahaba para hindi sila lalapit mismo sa fireworks. Ayon sa dealer na si Josie Navarro, isa sa dahilan ng patuloy na pagtaas ng presyo ay ang kakulangan ng stock mula sa manufacturer. Halos doble na ang presyo ng mga kilalang paputok gaya ng sawa, kwitis at luces kumpara sa nakaraang taon. Paliwanag ni Aling Josie, kahit mahal, tiniyak niyang may tuturo sa mga mamimili ang ligtas na paggamit nito, lalo na sa mga bata para iwas disgrasya. Ayon sa Bulacan Public Health Office, mula December 21 to 28, 2025, umabot na sa 15 ang kaso, 10 lalaki at 5 babae. 6 na kaso ay edad 10 to 19 years old, 3 sa 20 to 29 years old, 3 rin sa 30 to 39 years old, 1 sa 10 years old pababa, at 2 senior citizen. Ang mga naputukan ay mula sa Baliwag, Kalumpit, Giginto, Marilao, Norsagaray, Plaridel, San Jose del Monte, San Rafael, Santa Maria at Angat. Ilan sa kanila ay naputukan ng kwitis, whistle bomb, 5-star, fountain, pillbox, boga at Judas belt. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Natupok ng apoy ang 9 na stall ng paputok sa sitio Estaca, Minolos, Bariles, Cebu, Kamakalawa. Itinaas sa first alarm ang sunog na inabot naman ng halos 20 minuto bago naapula. Ayon sa impormasyon ng Bureau of Fire Protection, Barile, may 2 lalaki na bumili ng 20 perasong triangle na paputok. Agad itong sinindihan at itinapon malapit sa mga tindahan. Na sinunda naman ng sunod-sunod na putok mula naman sa iba pang mga nakadisplay hanggang tuluyang masunog ang mga stall. Umabot sa 27,000 piso ang halaga ng pinsala. Naimbestigahan pa o iniimbestigahan pa ng fire protection ang kabuuan ng insidente. Hataw Balita ngayon. Iniulat ng Department of Health sa Caraga o DOH-13 ang unang firecracker-related injury sa rehiyon bago pa man sumapit ang pagpapalit ng taon. Ayon sa DOH-13, ang biktima ay isang 9 na taong gulang na lalaki mula sa Surigao City, Surigao del Norte. Nagtamo ng pinsala sa kanang mata matapos maglaro ng boga linggo ng hapon. Agad na dinala sa pagamutan ng bata at ngayon ay nasa maayos ng kalagayan. Hataw Balita ngayon. Libo-libong turista mula naman sa iba't ibang lugar ang bumisita sa Ilocos Sur at Ilocos Norte ngayong long holiday season upang masilayan ang mga tourist attraction na ipinagmamalaki ng rehiyon. Ito ang umahataw na balita ni Danny Monar. Daang-daang lokal na turista ang naglakad sa Kalye Crisologo sa Vigan City. Ang iba ay sumakay pa sa kalesa at binisita ang mga bahay na gawa noong panahon ng mga Kastila.
Nagpalipas din na magdamag ang ilang turista sa lungsod upang masilayan ang dancing fountain na inihanda ng Syudad Dibigan. Dahil sa dami ng bisita, nakinabang din ang mga negosyante, lalo na ang mga tindahan ng pasalubong at souvenir items. Kilala ang Bigan bilang UNESCO World Heritage Site dahil sa maayos at napanatiling Spanish colonial town na may cobblestone street. Dinagsa rin ang tinuturing na Malacanang of the North sa Paway, Ilocos Norte na itinayo noong 1977 at kalaunan ay ikinonvert bilang museum. May entrance fee na 70 pesos ang lugar na ginagamit sa pagmamantina ng mga pasilidad. Makikita sa loob ang mga gamit ng pamilya Marcos tulad ng mga kasangkapan, damit, litrato at iba pang koleksyon. Para pag pumunta dito, iba yung vibe kumpara ngayon sa Manila, di ba? Kasi pag nandito parang, ewan ko, hindi nawawala yung yung parang culture ng Filipino talaga dito sa Ilocos. Kita pa ng ipag sisilang pa lang ng mga Pilipino, makita nila yung kung ano yung history. Marami rin turista ang nagtungo sa Patapat Viaduct sa Pagudpod, ang ika-4 na pinakamahabang tulay sa bansa na nag-uugnay sa Ilocos Norte at Cagayan. Hindi rin pinaurong na malamig na hangin ang mga turista sa Kapurpurawan Rock Formation sa bayan ng Burgos na nabuo sa loob ng ilang libong taon dahil sa hangin at alon ng dagat. Dinayo rin ang mga wind farm sa baybayin ng Banggi at nag-stop over ang ilan sa mga view deck para kumuha ng picture at mag-selfie. Samantala sa Lawag City, nag-enjoy ang mga turista sa sandboarding at joyride sakay ng 4x4 vehicle sa malawak na coastal desert ng lungsod. Inaasahan pa ang pagdagsa ng mas maraming turista sa iba't ibang tourist destination ng bansa bago matapos ang taon. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Hinihikayat ng Baguio City LGU ang mga may-ari ng lupa at negosyo na maagang magbayad ng amilyar para makakuha ng 20% discount at maiwasan ng mahabang pila sa Enero. May hataw na balita si Grace Doctolero. Inihayag ng city government na mas pinadali na ang pagbayad ng real property tax sa pamamagitan ng online payment system. Maaari na ngayong magbayad online sa Baguio City Portal o sa pamamagitan ng Land Bank. Ayon sa pamahalang lungsod, ang opisyal na resibo ay ipapadala sa loob ng 5 araw matapos ang transaksyon. Ay, pinipilihan ko yung real property tax. Kunti nga lang, pero kasi we are from Agoo, La Union, kaya namasyal na kami dito sa Baguio, kaya side trip ko na yung magbayad ng amilyar at saka at least pag-advance payment po kasi ng tax, we can avail the 20% discount. At saka pag ganito siguro na advance, mas konti yung nagpipila compared sa pag January na. Ayon sa LGU, mas mabilis at mas maayos ang transaksyon kapag maagang magbayad ang mga taxpayer. Ay, malaki kasi tignan mo yung 20% na discount. Ang laki, lalo kaming senior. Para naman sa ilang senior citizens, malaking tulong ang diskwento para sa pang-araw-araw na gastusin. At least yung 4,000 na binabayaran ko yearly, at least natatanggalan ng 1,300. Yung 20% na discount. Yun lang. So malaking bagay sa inyo. Opo, kasi wala kaming trabaho. Pagbili ko ng gusto kong kainin, ganun. Gamot? Oo, kasi wala naman tayong trabaho kasi senior na tayo. Samantala, pinapalalahanan ng City Treasurer's Office ang mga negosyante sa staggered schedule ng business permit renewal mula Enero hanggang Marso 2026 base sa unang letra ng pangalan ng negosyo. Simula January 2, 2026, online na ang tax assessment at billing. Ang face-to-face transaction ay para na lang sa mga may technical problem. Patuloy namang hinihikayat ng lungsod ang publiko na samantalahin ang 20% discount at ang mas pinadaling paraan ng pagbayad ng buwis. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon.
Ayan, Ani, dapat talaga samantalayin ng mga kababayan natin dyan sa bagay yung pagbabayad ng amilyar, ano? That's May 20% discount yung mga That's maaga correct. magbabayad. Good Okay. news yan. That's correct. Opo, tama po yun. At gusto rin natin bigyan ng pagkakataon muli na manawagan sa ating mga kababayan, especially yung mga mayroon pang mga plano na bumiyahe. Ang dami. Have you noticed may mga vehicular accidents na marami. nagre-resulta pa ng kamatayan ng ating mga kababayan? O yung Marilake na ating nabanggit kanina. Kasi yung daanan dyan talagang you have to be very careful. May mga sigsag din. Ikaw madalas ka din dumaan dyan. Maging sa Quezon, Ani, yung mga pupunta ng Bicol, alam mo naman yung bitukang manok kung tawagin. Dyan ako na-aksidente. Di ba po? Tsaka yung mainit na ulo palagi pagka nagmamaneho, yung konting bigayan ba, ilang segundo, minuto lang naman, hindi naman mauuwin sa karahasan na yung pag-uusap o yung nangyayaring pagtatalo ng parehong driver. So magpalampas na lang, magpasensya para maiwasan yung mga magpapalit ng taon, nasa kulungan pa mangyayari. That's correct. Pwede naman, halimbawa, sumingit ka. Yung pagtaas mo ng kamay, Pag-acknowledge. pag-acknowledge yun na, teka muna, parang mali yata yung nagawa ko, di ba? Pag nakakita ka ng ganyan, minsan kasi may mga brusko din sasabihin, parang nakakalalaki to. Mainitin nga ulo ng marami, siguro dahil sa marami nakakaing karne, Ani. May relasyon talaga yan sa health natin, di ba? Oo, Sinasabi din ng mga doktor. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 7 na po tayo. Mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, ano man ang inyong relihiyon o lahi. Yung IT na naman natin nabati. Cardo, magandang umaga sa'yo. And, meron pa ba? Ayan, meron ako naalala pero nawala na. Sige, mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo na nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po muli itong mapanood sa aming official social media account. Pagtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Ecclesiastes Kapitulo 5, Talatang 10. Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak, o siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Brad Chris Sabila, happy birthday po. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-30 sa buwan ng Disyembre 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po, good morning kuya, salamat po sa Diyos at magandang umaga.